Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Kuya Red. Alam niyo ba ang kwento ni na Mary at Sasyang Serena at kung paano sila naging magkaibigan? Halina't samahan niyo ako. Basahin natin ang kwentong Ang Pagkikita ni na Mary at Sasyang Serena. Kwento ni Lorraine Foster. Mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw ang ako patira. Pamati kita ang istorya, samit tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Maaliwalas ang araw at mababaw ang tubig sa dagat. Kumikinang ang mga bato. Pumunta sa dagat si Mary upang bisitahin ang kanyang mga kaibigan. Kumusta kayo? Bati ni Mary habang nakatungtong sa mga bato at nakalublob ang mga paa sa tubig. Si Bluey, ang isda, ay lumalangoy sa tubig. Nagpapainit naman sa ibabaw ng mga bato ang alimangong si Crowley. Ipinakikilala ko ang bago nating kaibigan, si Sasha. Ani ng hipong si Jumpy. Nahihiyang lumabas ang serenang si Sasha mula sa damong dagat. Kumusta, Sasha? Bati ni Mary. Paano ka nakarating dito? Kagabi ay inanod ako ng malaking alon dito. Kwento ni Sasha. Ngunit napakahina ko para labanan ang lakas ng alon. Tingnan mo, kalahati lamang ang aking buntot. Buntong hininga niya. Iwinasiwas niya sa ibabaw ng tubig ang kanyang buntot. Hindi ka mahina, sabi ni Crowley. Wala kahit isa sa atin ang maaaring lumangoy laban sa malaking alon. Paalala ni Crowley. Pero ano ang nangyari sa iyong buntot, Sasha? Usisa nito. Noong maliit pa ako, ay nahuli ako ng lambat ng mga mangingisda. Naipit ang aking buntot nang ako ay tumakas. Kaya ngayon, pinagtatawanan ako ng ilang mga sirena. Salaysay ni Sasha. Naintindihan kita, ani ni Mary. Ang kanang kamay ko rin ay mahina at pinagtatawanan din ako ng ibang mga bata. Tinapik niya ang braso ni Sasha. Tayo'y magpakatatag at huwag pansinin ang sinasabi ng iba. Dagdag pa niya. Kailangan ko nang umuwi, Jumpy, sabi ni Sasha. Paano ka naming matutulungan, Sasha? Tanong ni Jumpy. Ialis natin siya sa tubig, mungkahi ni Bluey. Mahirap iyan, sagot ni Mary. Mayroon lamang akong isang braso na magagamit. Alisin natin ang mga bato, mungkahi ni Crowley. Itinulak nila ito ng itinulak, ngunit sadyang napakabigat ng bato para ito ay maitulak. Dagling may naisip si Mary at agad itong umuwi. Pagbalik niya ay may bitbit siyang 2 salbabida. Inabot ni Mary ang asul na salbabida kay Sasha. Ito namang pula ang gagamitin ko, saad niya. Tinulungan niya si Sasha na ipalibot ang salbabida sa katawan nito. Nang tumaas na ang tubig, napuno na rin ang kanilang pinaglalanguyan. Lumutang sina Sasha at Mary sa ibabaw nito. Lumangoy sila sa gilid habang isinisigaw ni Bluey ang dapat nilang gawin. Hinawakang mabuti ni na Jumpy, Crowley at Mary ang salbabida ni na Sasha. Sa tulong nila, naabot ni Sasha ang ibabaw ng mga bato. Tuwang-tuwa si Sasha. Ngayon ay makababalik na siya sa kanilang tahanan. Huminga siya ng malalim at sumisid sa dagat. Lumingon siya sa kanyang mga kaibigan at nagpaalam. Maraming salamat sa tulong ninyo. Pasasalamat ni Sasha.
Paalam sa inyong lahat. Bumalik ka at dalawin mo kami agad, Sasha! Sigaw ni Bluey. Kumaway rin si Mary at kanyang mga kaibigan kay Sasha. Tinanaw nila ito hanggang sa mawala na sa kanilang paningin sa dagat. Masaya akong nakatulong tayo. Natutuwang sabi ni Mary. At dyan nagtatapos ang ating kwentong ang pagkikita ni na Mary at Sashang Serena. Mga bata, base sa kwento natin, pinagtulungan ni na Sasha, Jumpy, Crowley, Bluey at Mary ang problemang ni Sasha na makauwi sa kanila. Sa buhay natin, malalagpasan natin ang ating mga problema kung tayo ay magtutulungan, kagaya ng kanilang ginawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!